Lang na ito na. Ano yan baon mo? Baon mo? Ano yan, manok? Manok ulit. Hindi pa doon talaga ako. Lapit na. Malapit na, may mga ilang kembot na lang, may pakpaka na. Kumain ka na, May. Diyos Ay, mo. ako. Salinan mo ng malamig na tubig yung ano niya doon, yung tubigan niya. Wala nang laman. Bakit mo na yun? Bigay mo sa kanya. Nagapunan ba siya kagabi? Nagapunan ba siya? May kutsara. May kutsara sa doon, ano ka ba? Kumain ba siya kagabi? Binigyan kong gamot na dalawa. Ang nalaglag yung isa, di niya na makita. Kumain siya kagabi. Ang ganyan, madaling magutom, hindi yan nakakaramdam ng kabusugan. Sabi ko sa kanya, 10 araw ka lang dito. O 7 days. Sinitherapy mo. Yan lang ang ano, pag nakita ko na wala kang proseso dahil matigas ang ulo mo, ang masakit na sakit, para kang ano, hindi ka baby, para ano, mayayaman nga nagbabayad, ginaganyan ko pa ng salita eh. Iniiwan ko yan ng walang pasintabi, kay pastora ka, kay ano ka, pag uminit ang ulo ko. Wala na yan. Wala sa akin yung mga pinag-aaralan natin ng mga long suffering na yan. Ha? Mag-aaralan niyo na ano? Long suffering. Kahapon yun ang topic sa simbahan. Ayaw na pa daw umalis. Paano kita ampunin? Wala kang pensyon. Sabi ko sa kanya, kung may pensyon ka, ampunin kita. Wala kang pensyon eh. Kung may pensyon ako, ampunin ako. Oo. Real talk lang. Alam mo nga, alam naman. Ano mo ba yan? Sa kapatid mo dahil? Hmm? Pagkataas ka niya sabi niya na mabait ka. Samahin mo raw siya dito sa baba. Bakit? Magtutumi siya. Kailan? Alam mo Ka- ba yan? Tapos mo nang kumain. Ba't hindi mo pa pinababa? Kakain pa nga raw siya. Pag bumaba sa ito, ihatid ko sa kay nila. Kasi ayoko nang paakyat, baba. Sinabihan ko na siya, mag-ipon ka ng tubig kasi nandiyan ka. Diyan ka na dumumi kasi may butas dyan. Ipunan mo ng tubig yung planggana. Hindi mo nga kaya din. Anong hindi kaya pursigihin niya? May lola kami sa bahay. Sabi niya, saan galing? Inampon din niya. Sabi niya, saan galing?
Sabi siya, hindi ko alam. Di ba? Mamaya magnanakaw pala yung mga pinag-aam. Squatter ba sila nakatira? Siya, hindi naman. Yung inampo ni Almang matanda. Hindi. Sabi ko sa kanya, may lola na kami sa bahay. Ah, Sabi niya, saan galing? Sabi ko, hindi ko alam. kasi papapuntahin ko sa Ate Mila. Ayan, magkwentuhan kayo. Tapos di ko na naman siya susunduin. Bahala siya sa buhay niya. Kami nga ni Father, pwede naman tumain dun sa taas. Lagyan kaya natin ng inidoro yun, tsaka tubo. Yung tubo, ganun doon sa loob, tapos bili tayo ng ganun na. Parang letter L na tubo. Alam. Sasalpakan natin ng inidoro. Alam mo, walang lasa itong Ang nasa yung palabok niya. palabo. Palibhasa, stroke din yung asawa niya. One health yung dila. Stroke yung asawa niya. Pero ayaw, siyempre ayaw ng mga anak natin nila na ganyan may alagain ka na ano. Eh dito, hindi naman siya tinatakwil. Pasalamat nga siya. Pag sabi niya ng ayaw niya nang umuwi, di ko siya pinababa. Sabihin ko sa kanya, mamaya punta ka muna doon kay Ate Mila. Pag sinundo ka ni Ate Loida, sama ka, kunin mo yung mga papeles mo, samahan ka namin sa SSS. Ano mo makukuha yung SSS mo kung di ka uwi? Natural, dyan ulit siya magpapalit kay Ate Mila. Sa susunod na rin doon, hindi ako dadalo sa ano, sa Bible study. Mag-online ako. Ito ba yun? Online Bible study. Habang nag-Bible study sila, mag-join ako sa online. May online yun. Baka doon lang yun sa Bacoor. Pag di yan walang online. Hindi ah. Yung mga nasa online, nagpapatotoo din kami. Nagpapatotoo din kami. Tapos ang love offering, Gcash. Ano yung Jesus? Ilan? Di ba? Ang ganda. Ano ka nila pastor? Si Father. Yan na talagang Sabi ni pastor, saan si mami mo? Ay, nasa bahay ko may pasyente. nahanap ako ng Pastor Art. May chemotherapy. Kaya hindi ako papayag na makausapan nila ako ulit. Kaya, hindi ako pumapayag na makausap ko si Pastor. Alam mo kung bakit? Siyempre, hingin niya ang number ko. Sabi ko kasi kay Father Ray nung nagkita tayo sa Walter,
Ay, father, bigla na ako kasi siya. Magpalit na po ako ng number. May mga tumatawag dyan na nag-miss call, nag-message. Hi, te, musta? Baka yung anak ni Pastor Bong na sa call center, yung lalaki. Baka yun. Okay. Nag-miss call. Yung miss call sa'yo? Kasi ang blue na ko, ang bal ni Pastor Bong. Kung in-invite nilang pastor nung anniversary. Ano? Yun ang asawa ng pastora. Si pastora, 58 pa lang ata. Basta pa, bata pa sa akin. Anak niya daw namatay sa aksidente. Canada. Panganay. Ano daw? Panganay, kasi nandiyan yung ano yun. Sa call center nagtatrabaho yung isa. Tapos yung isa ata ewan ko. Yung isa hindi ko alam kung nagtatrabaho na rin kasi nandoon sa kanila. Babae. Hindi ko alam kung alin ang namatay. Kung lalaki o babae. Basta nandoon. Isang lalaki, isang babae ang natira. Sa Yung... Ano tawag dito? Di pala. Babae pala anak niya. Tapos ang namatay yung ano niya. Yung son-in-law. Pero ang cute ng apo niya. Okay, isa di ba na kanina? Friendly. English speaking. Ayaw ko pa kwentuhan doon sa kwarto habang nag-therapy ako. $15,000 bahay nila. Ang pangit. Semi-condo. Ang ganda ng building, ang pangit ng bahay. Kung hindi lang Tatlong sila. kwarto naman yun. Ang kwarto din naman ito isa. 3 kwarto. Pero, ang pangit. Madumi lang talaga sila. Kung tutuusin, maluwag yung sala na yun. Kasi nakita ko mayroon pa dito double deck na nilagay. Parang ganito lang. Parang ganito lang. Tapos may lamisa pa sila dyan. Hindi lang talaga malinis sila. Hindi sila malinis. Ultimong aso, Diyos ko. Daming koto ng aso. Buti hindi niya sinama si Iki. Kukumute na lang kami. Biruin mo 2 days na lang, di pa nila ni-reach yung 7 days free therapies. Hindi ko naman sila, sa follow-up naman, once a week, hindi ko naman sila sisingilin kung tutusin. Yan mo na. Hindi sila katulad kay... Ano, buhay pa kaya? Si Kuya Ray. Biruin mo, si Kuya Ray, kapitan sa barako yun ha. Pasyente ko sa Salvador. Kasama ko yan si Indy, si Sim, si Iser. Kasama yan. Maglakad hanggang dun, mula dyan sa Salvador hanggang dyan sa Macdo. Pagdating dyan sa Macdo, dyan kami magkakape. Bili siya ng almusal. Tapos lakad ulit kami papuntang Salvador na. Papasok. Pagdating ng 6 na buwan, naglakad na mag-isa, pumunta na sa SS mag-isa. Pumunta na sa opisina nila. Nung binitawan ko na, wala na nag-monitor ng BP. Wala na nag-monitor ng Kasi nagtipid yung asawa eh. Wag na raw kasi nakakalakad na naman.
okay na daw yun. Di nila alam na ang na-stroke may diferensya na ang ugat. Pag walang follow-up yan kahit once a month, Ganun din. tumayo ata kasi iinom ng gamot mag-isa sa kwarto nakalak. Maghapon daw hindi na lumalabas. Akala nagtatampo lang. Kasi, Dahil parang hindi ata nabigyan ng pera yung anak na panganay na lalaki. Dala pa raw yung laptop. Nakita nila nakasubsob sa sahig. May sugat yung ulo. Tapos para baka gustong sumuka. Umikot na siguro yung paningin. Sobrang taas na dugo. Yun. Nagkita pa bago yun namatay, 1 week bago namatay. Nagkita kami ni G dyan sa FX. Sa unahan siya, nasa gitna ako, pumara ako. Nakasakay na siya. Sabi niya, kumusta yung mga bata? Okay lang. Sabi ko sa kanya, kumusta si kuya? Ay nako, umuwi dun sa tatay niya. Kasi yung mga bata, yung mga anak niya, yan, puro pasaway, puro pera. Ngayon, naman sila.